Kahit na makamtan mo lang lahat ang kayamanan sa mundo. Wala rin kabuluhan dahil mampiyado ka. Kung di ka sumunod, 10 utos. Dahil yan ang sabi ng Diyos. Nasundin, obligado ang tao na sumunod sa utos. Obligasyon ng tao yun. Jeremias ata, Kawikaan. Ngunit ang nakita na ganito. 10:12. Kawikaan, 12:13. Tungkulin ng tao. Hindi yung trabaho ng linggo. Yan ang tungkulin ng tao. Mabuhay. Makapera, yumaman. Hindi yan ang daan papunta sa langit. Kundi sumunod ka sa utos. Distress sila. Ang pagtatanim ay umiilang. Oy! Ano? Kawikaan. Kawikaan, 12:13. Pinabasa ko na sa iyo yan eh. Yan ang tungkulin ng tao. Hindi yung magtrabaho ng linggo, yan ang tungkulin ng tao. Ang tungkulin ng tao, wala siyang gagawin sa araw na linggo. Sa mga tao? Lolo? Ah? Nasa pagsalangsang ng mga labi ng silo, ang silo sa mga masamang tao. Ngunit ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan. Siyempre. Dahil gusto niya magmaterial pero hindi niya magawa dahil obligado siyang sumunod sa utos. Dahil sa 10 utos, 6 na araw gagawa ka. Sa 7 araw, wala kang gagawin kundi sumamba sa Panginoon. Makipag-aral sa Panginoon para matakot ka na gumawa ng masama. Kaya ganyan ka ako, nagagalit ang Diyos sa ating panahon. Nilulubog niya ang Pilipinas dahil sa kasalansang ng tao. Kasalanan niyo ako, gobyerno kayo, dahil hindi niyo pinahiral yan. Yan ang tinutukoy doon sa Jeremias, Kapitulo 2. Ezekiel, Kapitulo 2. Dahil sa pagsalangsang ng tao, nagalit ang Diyos. Kaya inutusan niya yung 4 na prinsipe na papatayin lahat ng tao. Inutusan niya ang sakit, Socrates, Bagyo, Norway, Lindol, Dolare, Guerra, Franklin. Kaya yan ang ayaw ko mangyari ako, yung Guerra, Third World War. Yung Third World War na yan, nuclear. Ang laban niya, nuclear. Wala nang baril-baril, nuclear yun. Ang hangin magiging lason. Dahil lalabanan ng Amerika, nuclear, paputungin niya sa ere. Hindi lahat ng hangin, may lason. Pag naamoy mo lason, mangisay ka. Yan ang pinakadagkwat, pinakagrabe, yung nuclear na yan. Kaya kung hindi tumaliman ang tao sa 10 utos, talagang kawawa mga tao, papatayin niya lahat. Sabi ni Ludong, mag-Facebook ka araw-araw, wala naman, hindi ka naman nakapag-Facebook araw-araw. Gano'n ka ng ganito ng load. Para araw-araw may live.
Maraming nagbibigay. Lad lang naman kailangan natin. Lalo tayo problemahin. Huwag ka mag-mention ng ganyan. Naka-live ka. Kaya sa panahon natin, kung di magbago ang tao, talagang papatay niya lahat. Nakatakda yan sa kasulatan dahil sabi ni Jesus, isang tuldok, isang kudlit, walang mawawala sa kautusan hanggang sa lahat ay matupad. Matthew 5:18. Kaya lahat na nakasulat sa Biblia, matupad talaga. Kagaya na nakasulat doon kay Moises 28:58 ng Deuteronomio. Kaya basahin mo na muna. Mateo. Yung una mong binuksan, Mateo 5:18. Mateo 5:18. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. O ano nakalagay sa kautusan? Nandun sa Deuteronomio 28:58. Yan ang umiiral ngayon sa panahon natin. Yung sakit na hindi mapapagaling ng mga doktor. Kahit na anong baksin, kahit na anong bakuna, hindi makapagaling ang mga bakuna nila, lalong lalala ang sakit. Dahil ang bakuna, yung mga nabakunahan, marami nang namatay. Diyan sa baksin na yan. COVID-19 vaccine, dami nang namatay. Paano sabihin ng mga doktor na ligtas yung vaccine? Basahin mo na. Deuteronomio 28:58. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salitang ng kautusan ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagayoy, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo at ang salot sa inyong bili, malaking salot at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. O, walang COVID, salot yun. Kaya yung salot na yan, hindi alam ng mga doktor kung paano pagaling yung salot na yan. Dahil ang salot na yan, walang medisina na nakatagda na pagaling yan. Dahil yan ay pagpatay ng Diyos sa makasalanan. Situloy mo. At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na inyong kinatatakutan at kakapit sa inyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa inyo ng Panginoon hanggang sa kayo'y maibuwal. Pag sinabi may buwal, mamatay. Ngayon, dahil sa katigasan ng ulo ng tao, ito mangyari. Saya 58, 60. 59 muna. Saya 59. Hindi. 58. 59, versikulo. Lang 59 dito sa 58 lolo ng Isaya. Meron. Lang. Meron. Doon din sa yun eh. Ayun, Isaiah 58 hanggang 14 lang. 59 hanggang 21. Naku, mali na naman yung Biblia mo. Isayas 28, 59, 60. Isaiah 28. Oo.
28 ka ako eh. Diretso yun eh. Hanggang 29 lang. Bakit determinom nyo yun, Lolo? Ano ba pagkasabi? Deuteronomio nga. 28, 58, Ayun naman yung diretso. binabasa ko. Oo nga, dinugtungan ko lang dahil karugtong yun. Sali. Nakakalito ka kasi eh. Kaya tuloy pati ako dalito. Tuloy na. At kayo'y malalabing kaunti sa bilang. O si? Pagkatapos na kayo'y naging gaya ng mga bituin sa langit, sa karamihan. Ibig sabihin, pakakaunti ng bilang ng populasyon. Dahil sa salot na yan, sakit na yan. Ituloy mo. Sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nangagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na maipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. O yan, nagaganap na yun. Eh, China, sinasakop na ng Pilipinas. Inaagaw na ang Pilipinas sa China. Gusto nila sila titira sa Pilipinas. So, itong nasusulat sa Biblia, nangyayari na yan. Kaya yung mga sakit na yan, kayo mga doktor, huwag niyong pakilaban yung mga salot na yan dahil walang medisina na makapagaling yan. Dahil yan ang tinagda ng Diyos na siya ay pumapatay. Deuteronomio 32, 39, at walang Diyos sa akin. Ay. Deuteronomio 32:39. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagaya ko nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Oh, yan ang kapusukan ng galit ng Diyos kapag hindi tayo tumaliba sa 10 utos. Dahil yan ay world order. Ngayon, binabago ng gobyerno. One world order at saka one world religion ng pinapairal nila. Na yan ay mali. Ang sabi nila, Krislam ng pairalin ng religion. Maniwala kayo, Krislam. Yung Islam sa turo ni Jesucristo. Yun lang turo ni Kristo na sambay ng Espiritu. Papayag kaya yung Islam na yan, yung utos ni Kristo na nasa San Juan 4:22 hanggang 24. San Juan 4:22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba, ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Alright. Ayan ay talagang order ni Jesus na sambahin ng Espiritu. Bakit ang Espiritu ng Ama? Hindi ba yan ang lumalang sa lahat ng tao sa ibawang lupa? Langit at lupa ay nilalang niya. Tapos hindi natin sambahin siya. Nakita nyo yung araw, oh, ang daigdig, umiikot sa araw, ilang beses sa taon.
165 days bago siya makaikot. 365. Oh. Hindi ba makapagriyad ng Diyos? Umiikot ang mga planeta sa araw, wala naman. Hindi maganon ang relo, umiikot. Oh, mabuti may relo, pero maawak sa kanya. Pero yung mga planeta, may mahawak ba sa kanila? Oh, ano mahawak sa mga planeta? Kapangyarihan ng Diyos lahat yan. Kaya dapat yung hangaan ng Diyos ay sadyang makapangyarihan sa lahat. Kaya niya tayong patayin, kaya niya tayong lalangin. So ito ang hiwaga ng kasulatan. Kaya dapat kayong matakot sa Diyos dahil yan ang gusto niya. Nasambahin natin siya bilang Espiritu dahil siya ang maghahari sa buong mundo, hindi mga politiko. Dahil mga politiko, wala naman silang binatbat, wala naman silang magawan sa magbigay ng kapayapaan sa lupain, puro kaguluhan. Kaya dito sa Biblia ito, maghahari talaga mga pinahiran ng Panginoon. Sa aklat ni David, Kapitulo 2:1. Awit 2:1. Pamagat. Ang paghahari ng pinahira ng Panginoon. O, sino yung pinahiran ng Panginoon? Di ba si Jesucristo? Dahil siya talaga na nalagay na mamahala sa buong lupain. Diyan ang hula ni Daniel, Kapitulo 2. Nung managinip si Nabucodonosor ng larawan at binigyan ni Daniel ng kaulugan dahil yung larawan na nakalimutan niya dahil siya mismo ang nagplano na siya ang maging Diyos sa buong lupain. Hindi naman siya Diyos, hindi naman siya Diyos, tao lang siya eh. Paano maglarawan ang Diyos sa kanya? Eh puro material ang kanyang iniisip. Kaya pinungkol siya yung bato na galing sa bundok. Sino yung bato na galing sa bundok? Si Jesus, siya ang batong buhay na itinalaga ng Diyos. Napungkulin yung larawan at nawala. Naglaho yung larawan. Ganyan ang mangyayari sa ating kapanahunan kapag ang gobyerno na yan na larawan ni Nabucodonosor dahil wala ang kabuluhan, magagaling nga sila magsalita ng English. Oh, hindi naman naunawaan na lahat ng tao dahil hindi naman lahat ng tao ay nag-aral. Kaya sila mismo inatake ni Dr. Sal ang hindi marunong magmahal sa sariling wika para daw bilasang isda. Mas masahol pa sa nabilasang isda. So, pa-English kayo. Ang galing nyo mag-English. Hindi naman kayo marunong magbigay ng kapayapaan sa lupain. Eh, basahin sa awit. Awit, Kapitulo 2. Para maghari na ang Panginoon dahil siya talaga nakalagay na mamahala sa lahat ng tao sa buong daigdig. Basa na. Ang paghahari ng pinahira ng Panginoon. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo? O bakit hindi sila magulo? Eh puro sila magnanakaw tulisan, scammer, sindikato. Yan ang gobyerno, kaya magulo. May pa-impi pa. Pero sila rin na may utos, binabayaran nila may impi para magulo. Para sa ganoon, meron silang laban na sila rin nagpapatayan. Nagdadrama lang sila sa laban ng tao, wala may bigay ng kapayapaan sa mundo. So ituloy mo. At ang mga bayan ay nangag-aakala ng walang kabuluhang bagay. O, akala ng bayan, yung mga mamamayan, na ang Pangulo
ay makapagbigay ng kasaganan at kapayapaan sa lupain? Wala naman. So, akala nila, sila pag-asa ng mga Pilipino o mamamayan, pero wala rin may bigay na kapayapaan. Tuloy mo. Ang mga hari sa lupa ay nagsisiyanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahira ng langis. See? Yun ang ginawa lang kay Jesucristo. Nilabanan nila yung sugo ng Diyos na si Jesucristo na siya kaligtasan ng bawat nilalang. Bakit pinatay nila yung sugo? Dahil ayaw nila yung paraan ng spiritual na tinutukoy ni Jesus. Yung spiritual na pamumuhay, ayaw na tao dahil materyoso talaga ang buhay nila. Hindi nababago mula noon. Lalangin ng Diyos sa mundo. Wala nagbago hanggang ngayon, sabi ng Diyos sa akin. Ano kasi nangyari sa nung unang panahon? Genesis 1:1. Nung lalangin niya ang tao, walang utak, walang isip, hindi alam gamitin ng wasto kanyang isip. Puro pera ang nasa utak, puro kayamanan, pangunlad ng buhay, walang kabuluhan. Ito naman. Yung sabi, Genesis 1:1. Genesis 1:1, Nilalang ng Diyos ang sanglibutan. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. See? At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Paano ka hindi mahuli ka mabasag? Duduya ka nagbabasa, ingot. Ano yung ibig sabihin yun? Walang laman ng utak ng tao. Kaya ang kadiliman ay talaga sukdulan. Noon pa, hanggang ngayon, ang dilim ay sukdulan. Tumakip sa lupa. Sinabi ni Jeremias 60. Uno. Pamagat, ang pagkakataas ng mga nagbabata. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Sandali lang. Jeremias ba yun? O Isaias? Walang hanggang 61 yung Jeremias, Isaias lang. Isaias 60. Ang paghiganti at pagliligtas ng Panginoon. Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang inyong liwanag ay dumating. Kayo ay bumangon ka ba? Kayo ay bumangon, sumilang kayo, sapagkat ang inyong liwanag ay dumating. At ang kalwalatian ng Panginoon ay sumikat sa inyo, sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimut na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa inyo. Alright. At ang Ano ibig sabihin yung tatakban ng dilim ng lupa? Lahat ng masama ay nandito na sa lupa. Kaya galit na galit ang Diyos. Kaya sinugo niya yung 4 na prinsipe para patayin lahat ng tao. Pero may umaawat. Yung anghel na umakyat sa sikatan ng araw. Apokalipsis Kapitulo 7. Apokalipsis 7:1. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. Na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy.
At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. O may mga alipin ng Diyos na nagkalat sa buong lupa, tanda nyo. Kaya lahat yan ay tutupunin. Yan mga angkan ni Jacob. Yung mga pamilya ng kanyang mga anak na nagkaroon ng iba't ibang relihiyon, na sila si Neptali, si Judah, si Ruben. O yan ang angkan ni Jacob. Kung basahin nyo dyan sa Biblia, bawat isa sa kanila ay may donasyon ng mga banal na 200,000 bawat isa. Yung 12 angkan na yan, magbibigay ng 200,000 na tao. Alright. Kwentahin nyo kung ilan lahat yung alagaan ng mga banal natatakan sa noo. 144,000 lahat ito. Kung basahin nyo sa Apokalipsis, sila ang sumusunod sa kordero ng Diyos. So, hinintay natin yan. Dahil yan ay pangako ng Diyos doon sa Sipanyas. Sipanyas ba yun? Levitico 26:9. Kung maganap ito, ay marami na ang mga anak ng Diyos. Dahil kami, dito sa amin, hindi kami marami. Maliit lang na pangkat kami. Mga 30 lang kami. Ito lima. Levitico 26:9. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo, at papagtibayin ko ang aking tipan sa inyo, at kakanin ninyo ang malawong kinamali, at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. Alright. Yung pangako ng Diyos yan ay magaganap kung gumising na kayo. Yon ang sinulat ni Isaiah 60. Maraming anak ng Diyos na darating dito. Tanda nyo. Tuloy ko na to. Sige. At ang mga bansa ay paroroon sa inyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng inyong sikat. So, kung sumikat na itong pangkat na ito, marami nang darating na anak ng Diyos na makisa. Dahil ang plano ng Diyos ay magkaisa. Magkaisa ng pag-iisip, magkaisa ng akala, at isa lamang pag-iisip. Ano yung plano ng pag-iisip ni Kristo? Yung siya ay maghari at yung 144,000 na follower na maging alagad niya, sila ang mamahala sa kaharian ng langit. Ito lang mo. Imulat mo ang iyong mata sa palibot, at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nangagtitisan. Sila'y nagsisiparoon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo, at ang inyong mga anak na babae ay kakalungin. Alam niyo yung kakalungin? Arugahin, palakasin, dahil sila ang mga propeta. Yung mga lalaki naman, sila ang magdirigma. At ang mga magdirigma na yan, hindi patayan nito, pero tagisan ng talino. Dahil ninanap ng Diyos ang mga anak na matatalino at may kayang makipaglaban ng katuwiran sa mga tao. Dahil inaapin nila ang kapangyarihan ng Diyos. Minamaliit nila ang Diyos. Pero hindi nila alam na ang Diyos ay puwapatay.
At inutosan niya yung apat na prinsipe na pumatay. Kaya lang may umaawat yung anghel na umakyat sa sikatan ng araw. Sino yung anghel na yun na umakyat sa sikatan ng araw? Saan ba si sikatan ng araw? Dito yung Far East na sinabi ng Biblia. Asan ang Far East? Hindi ba yan na Pilipinas? Sabi nila yung una, Japan daw. Hindi. Sa Biblia, Far East ay Pilipinas, tanda nyo. At dito magmumula yung anghel na akyat sa sikat ng araw at inaawat yung apat na prinsipe para wag ipahamak ang lupa. Kaya lang, yung bagyo dumating na. Asan na napapahamak? O yung mga binagyo dyan sa Bisaya. Bicol, Catanduanes, O dito sa Aurora, Isabela, Davao, Isabela, yung bagyo na yan, nasalanta ang maraming bahay at nasalanta ang maraming halaman. So, bagamat pinibigyan na namin, ay nakakalusot din. Dahil yan, sabi ng Diyos sa akin, huwag mo kong pipigilan ngayon. Dahil yung Yolanda, alam niyo Yolanda, sinabi sa akin ng Diyos nung pigilan ko siya, huwag mo pipigilan, huwag mo ako pipigilan ngayon. Sasampulan ko lang ang bayan mong Pilipinas. Dahil una kong pinigil siya ay yung tsunami sa India na dito sa Pilipinas yun. Dahil wawasakin daw niya yung Malacanang noong panahon ni Gloria. Inawat ko siya. Sinabi ko, yung lindol, dalhin sa karagatan. Hindi ko alam na ang karagatan pala ay maglikarin pala na maraming tsunami. Kaya doon sa India, maraming namatay na tao. Bagit na 100,000 na namatay. So, nagkamali ako sa pasya na dapat pinatigil na niya yung lindol. Sabi ko, ilipat sa karagatan. O, napunta naman sa karagatan sa India. Nagkaroon ngayon ng malaking tsunami. Kaya nung pigilan ko siya doon sa Yolanda, sabi niya sa akin, huwag mo kong pipigilan ngayon. Dahil sasampulan ko lang ang bayan mong Pilipinas. Ito ba bagyo na ito eh? Sampul lang. Ayan o. Nakaraan na yung bagyo. Marami nasalantang tahanan. Maraming nagibang mga bundok. Marami na daganan ng lupa. Kawawa naman yung mga tao. Dahil hindi ko raw siya pipigilan. Sampul lang ito. Kaya yung mga sampul na yan, wala kayong kadala-dala. Hindi pa kayo makilos. Wala kayong takot sa Diyos. Dahil siya makapangyarihan talaga, wala makakapigil sa kanya kung siya ay pumatay. Sabi ko sa iyo. So, wala tayong gagawin kundi sumuko sa kanya. Pasakop na tayo sa kanya. Dahil kung pasakop tayo sa kanya, ito ang papalain ng tao. Alright. Doon sa Awit 91. Awit 91 ba yun? Ako'y tumataan sa mataas, banal na tako. nakasama ni Rina ang pagsisising ko. Oo. Ayaw ko na. Isayas. Ano yun? O sa Punyas, 2:1. Ang bayan ay pinagsabihan na natin ang Panginoon. Oo. Kaya kayo ngayon, mga kapwa Pilipino, hanapin nyo na ang Diyos para maligtas kayo. Magsisi na kayo dahil patatawarin niya kayo. Ito mo.
Sophonias 2:1. Pamagat. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Kayo'y magtitisan. Oo, magtitisan. Mabansang walang kahihiyan. Bago ang pasya'y lumabas. Bago dumang parang dayami ang karawan. Bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon. Bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang katulan. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kamuan. Kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. O see? Yan ay babala lang sa inyo yan. Nahanapin nyo siya dahil may darating siyang galit. At ang galit na yun, ayaw ko mangyari. Dahil yan ang sinabi ni Jesus. Gibayin nyo ang templong ito. Anong pagkasabi? Ibayin nyo man ang templong ito, ngunit sa 3 araw Oo, ay magbabangon. ibabangon ko muli. So, giniba nila yung templo ng katawan niya. Yan ang templo ng Diyos. Pinatay nila. Pero ang pangako ng Diyos na ibabangon niya sa 3 araw. O, kailan ang 3 araw? Hindi ba ngayon? Papasok mo. Dahil numatay ni Jesus year 33. Ilang taon na si Jesus ngayon? Hindi ba 2024 na? Alright, 2024. Ibig sabihin, 2,000. 2 araw na. Papasok na sa 3 araw. Ibabangon niya ulit ang kanyang katawan. Kaya, dyan sa Isaias, 60, pilit niya pinababangon ang mga alagad ng Diyos. Dahil ang kadiliman na tinakpan ng lupa, ano may ibig sabihin niya, buhangon. Gumising na sa pagkakatulog. Dahil wala kayong kabalayan sa mga nangyayari. So, kung kailan kayo, buhangon na. Gumising na kayo. Dahil ipaalam po sa inyo kung ano ang nagaganap sa ating panahon. Panahon ngayon ng paghukom at papatayin ng Diyos lahat ng makasalanan. Kagaya nakasulat doon sa Deuteronomio kung gaano nagalak ang Diyos na pinarami tayo. Ganyan ang Diyos na galak kung pakakauntin tayo sa bilang. Dahil sinabi ng Panginoon, kailan lang? 3 buwan pa lang ngayon. Ano sinabi niya? Kalahati lang ng populasyon na matira. Maghahari na ako. O so, alala ninyo, ilan ang tao sa buong mundo? 4 million na. Ngayon, kung pakawatin niya sa bilang, di ba, iwan, 2 million lang. Maghari na si Kristo. Hintay pa ninyo yun. Papatay niya ang tao. Dahil yan ay paghigantihan niya lahat na hindi tumatalima sa Ebanghelyo. Tesalonica, pangalawang Tesalonica, Kapitulo 1, mula sa 7. Nasaan na siya? Hindi lang ako. Dahil kung maalala nyo, sinabi niya sa akin, naalala niya, no siya'y patayin ng tao. Naparusa na tinumuya sa tao. Hindi niya kalimutan. Kaya sabi niya sa akin, kung naalala na ninyo yung ginawa ng tao sa akin, napakasakit. Sabi niya, matakin mo. Hampasin ng latiko na may tingga sa dulo. Palo, sipag, bugbog. Yan ang tinamo na Jesus. Magamat ang tao ay mahal niya, tinubos niya sa katawan. Pero sa katawan, walang utang na loob.
Ay siya, galit na galit. Parati naman binabanggit ng mga relihiyon na sila'y tinubos ni Kristo. Alalahanin niyo mga tinubos ni Kristo. Tayo na ngayon sa ating kapanahunan. Tinubos niya tayo nung kanyang kapanahunan. Year 33. Nung patayin siya. Ngayon, 2024 na. Oh. Naalala pa niya yung ginawa ng tao sa kanya. Sino yung mga tao na yon? Hindi ba yung papa ng Roma na si Caiphas? Yung papa ng Roma na si Anas? Yung Caiphas, yan ang suwampan sa mukha niya. Anong sinabi ni Caiphas? Tinakpan niya yung mata niya, sa kanya sinampal. Ano sabi ni Caiphas? Dahil alam ni Caiphas na manghula ni Jesus para hindi niya makita yung sumampal, tinakpan niya yung mata niya. Mata ni Jesus sa kanya sinampal. Ano sabi? Hulaan mo ngayon kung sino ang sumampal sa iyo. Dahil yan ang kinatatakutan ng mga tao, yung panghuhula ni Jesus. Dahil yung panghuhula ni Jesus ay siya yung naganap kay Jeremias. Doon sa Jeremias 23. Jeremias 23:23. Pangatlong pamagat. Ang mga lipusta sa tunay na propeta ay pinagbikaan. Ayan. Hindi ba si Jesus ay propeta? Mahigit pa sa propeta. Sito na mo. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya, O siya. sabi ng Panginoon. Yan ang insulto na ginawa ni Caiphas, na piniringan niya yung mata niya at sinabi niya, hulaan mo nga ngayon kung sino sumampal sa'yo. Hindi umimik si Jesus. Dahil alam niya, sumampal sa kanya. Siya mismo eh. Kahit na piniringan niya, nakikita pa rin niya dahil yung mata niya, lagos-lagusan. Dahil- Bundok kayang Dahil yung mata niya, yan ang mata ng Diyos. Kaya doon sa Jeremias 12:9. Jeremias 12:9. Kasi ang tao sinungaling. Kamukha ni Caiphas. Sinampal na niya. Pahulaan pa kung sino sumampal sa kanya. Hindi niya alam na yung mata niya ay mata ng Diyos. Ito rin mo. Jeremias 17:9. Ang puso ay mandaraya ng higit sa lahat na bagay at totoong masama. Sinong nakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Yan ang kinatatakutan ng mga pare noong araw na yon. Dahil yung ginagawa ng pare na pang-abuso sa mga kabataan ay lumilitaw ang katotohanan dahil sabi ni Jesus, walang lihim na hindi magbubulalag. So, may mga tao na nakaalam doon sa ginagawa nila, binunyag. Kamukha ngayon, yung ginawa ni Duterte, Vice President Duterte, na pag-scam sa pera na Sara Duterte. bakit nabulgar? Dahil may nakakalam talaga. Kaya yung mga nakakalam, sila naghayag. Lahat ng lihim sa gobyerno, may nakakalam. Kaya lang, yung iba, Natapalan yung bunga ng pera. yung iba, tinatapalan. Ang bunga nga para hindi na sa Yan ang sinabi doon sa Isaias 62.
62 ba yun? 56. Na Isaya, 56. Ang mga aso ay matatapang, hindi makatahol. 56. Naglupa ng panglupa ay aking tutunan. Anong bahay ang inyong itatayo sa akin? 66 yata yung binabasa mo eh. 26 ba? Oo. Ganito ang sabihin ko naman kayo mga ingat. Ang tatalaga sa pagkatay. Aking pagliligtas ay malapit ng darating. At ang aking katwiran ay mahahayag. Mapalad ang taong gumagawa. At ang anak ng tao ay mga hawak dito. Ng sabat. Hindi ba yan? Sa mga bati ng aking masabat nila. Patungkol to sa sabot ito sa mundo. Ito, kayong lahat ng mga hayop. Sa parang kayong nagsisipalito. Lumalaman oo kayong lahat ng mga hayop sa gubat. Ito yun lang. Ito yun. Yung mga aso ay hindi makatahol. Bulag at iping aso. Ito yun. Sa 56, pangalawang pamagat sa 9. Ang mga masasamang pinuno ay pinagwikaan. Kayong lahat ng mga hayop sa parang, kayo'y magsiparitong lumalamon. Oo, kayong lahat ng mga hayop sa gubat. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila'y hindi makatahol. Mapanaginipin. Mapaghiga. Maibigin sa pag-iglit. Alright. Yan ang mga pinuno na mamahala na alam nila kung sino yung magnanakaw pero hindi nila hinahayag dahil hindi sila makatahol. Dahil hindi makatahol. Ano ibig sabihin ng tahol ng aso? Ikaw, magnanakaw. Yan ang ibig sabihin ng tahol ng aso. Pero hindi nila masabi kung sino magnanakaw. Bakit? Eh nasulat sila ng salapi eh. Natapalan na kalambungan ng pera. Matatakaw sila, mayayaman na sila. Kaya hindi sila makatahol. Yun naman maghayag, pinapatay nila. Yung naghayag ng katotohanan, pinapatay, kamukha ni Jesus. Naghayag ng katotohanan, minulad niya mga tao. Anong tawag doon sa English? Inciting sedition. Pagmumulat ng katotohanan. Kaya pinatay nila si Jesus dahil nagmumulat ng katotohanan sa tao. Ayaw nila na may bubulgar na lihim ng gobyerno. Kaya yun ang hinatulan ni Jesus. Matatakaw sila. Ituloy mo. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikom lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Okay? Pakinabang lang alam nila. At pag may magnanakaw, ayaw na lang bulgar. Kaya yung magbulgar naman, papatay sila. Amo ka nilapid at saka yung kasama niya, pinatay. Pati ang mga pastor tayo. O yung mga pastor, alam nila yan eh. Pero di sila makatahol. Alam mo yung ibig sabihin yung aso, bantay. Eh sino ang bantay ng Pilipinas? Di ba mga sundalo?
Yan ang bantay. Hindi sila makatahol dahil sila mismo walang kabusugan. Matatakaw, pera. Walang kabusugan. Mayayaman na sila pero hindi sila makatahol. Pag may mahayag, maghayag ng katotohanan, papatay nila kamukha ni Jesus. Hinayag niya katotohanan, pinatay nila siya. Kaya naghiganti si Jesus ngayon. Na siya ay maghiganti sa mga dituwatalima sa Ebanghelyo. Unang Tesalonica, pangalawang Tesalonica Kapitulo 1, 17. 17 ata o, 7. Pangalawang Tesalonica 1:7. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisikalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba yan ang parusa ngayon? Taon-taon nagkakasakit ang tao, taon-taon nababagyo ang tao, taon-taon nililindol ang tao. Yan ang paghiganti ng Panginoon sa lahat na hindi tumatalima sa Ebanghelyo. Kaya ngayon, hindi ba yan ang unang pinangaral na Jesus na kayo'y maniwala sa Ebanghelyo? Marcos Kapitulo 1:15. Binala na mga tao na malapit na ang karyan ng langit eh. Pero ngayon, dumating na ang karyan ng langit. Marcos 1:15. At sinasabi, naganap na ang panahon at dumating na ang karya ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. O hindi kayo, basta pala sa Ebanghelyo. Ginagamit nyo yung Ebanghelyo para magpayaman dahil niluluko nyo ang tao. Hindi nyo inahayag ang tunay na Ebanghelyo. Sabi nyo sa mga tao, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay papagmahal. Hindi nyo sinasabi na ang Diyos ay galit sa hindi tumatalima sa Ebanghelyo. Niluluko nyo mga tao. Kaya iniligaw nyo lahat sila. Noong panahon ni Moises, hindi ba inutusan ng Diyos na akayin ng Israel doon sa bundok na Sinai para tipunin ang tao, para parinig kanyang tinig. Ginawa ni Moises yun, di ba? Ituloy mo, Deuteronomy ay Exodo. Deuteronomy 4:10. Deuteronomio 4:10. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikinabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang may turo sa kanilang mga anak. O, yan ang utos kay Moses. Ngayon, sa ating kapanahunan, saan nyo dinala yung inyong mga inakay? Sa kaarihan ng langit? Dahil yun, sabi ni Jesus, magsampalta kayo sa Ebanghelyo dahil malapit na ang kaarihan ng langit. Ngayon, dumating na ang kaarihan ng langit dito sa Pilipinas.
Dahil nung panahon ni Adan, inilagay siya ng Diyos sa paraiso. Yun ang kanyang kaharian, paraiso ni Adan. Nung panahon ni Moses, siya niya nilagay yung kaharian doon sa bundok ng Sinai. Nung panahon ni Jesus, saan umalis ang Diyos sa bundok ng Sinai dahil namatay na si Moses? Saan lumipat? Sa Jerusalem, kay Jesucristo. Ngayon naman, sa ating kapanahunan, dahil wala na si Jesucristo, wala na yung mga apostol, tayo na. Asa na karera ng langit? Nandito na sa Pilipinas, tanda nyo. So, hanapin nyo siya para mabuhay kayo. Dahil yan sinabi ng Biblia, Amos 5:4. Sa Amos 5:4. 5:4 ng Amos. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambahayan ng Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mangbubuhay. O, see? Sinabi rin niya yan kay Solomon. Kaya kung hanapin niyo ang Diyos, kayo'y mabubuhay. At wala na siyang ilalagay ng bagyo, lindol, sakit sa lupain dahil siya ay mamatawan na kung kayo'y pasakop na sa Kanya. Dahil yan ang mga pangako niya doon sa Isaiah. Yung ako yung tumataan sa mata sa banal na dako. Nakasama niya na may pagsisisi. Sipon niya sa tados. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayag na tumataan sa walang hanggan ng pangalan ni Banan. Isaiah 57:15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan ng pangalan ni Banal. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako, nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. So, Sapagkat yan ang pangako ng Diyos na kung kayo'y pasakop sa Kanya at magsisi kayo, patatawarin niya kayo. Dahil yun na sinabi na kay Isaiah din. Kapitulo 1:9 yata yun. Ali kayo sa ating magkatwiranan kahit na kasalanan nyo kahit kasing kapal. Isaiah 1:18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging na mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. O yan ang mga pako ng Diyos. Isaiah Kapag kayo lumapit sa Kanya at magsisi kayo, kahit na makapal pa sa mukha nyo kasalanan nyo, matatawarin niya kayo. Dahil ang Diyos nananabig na sa Kanyang mga anak na makabalik sa langit. Pero karamihan ng mga anak ng Diyos napunta sa mga gubat at biniyag ng mga engkanto. Yung iba napunta sa impyerno. So, asan ngayon yung mga anak ng Diyos? Ilan lang nakabalik sa langit? Si Jesus at ang Kanyang mga alagad at yung mga tao na banal, nandun sila lahat sa gloria. Doon sa pang-anim na palapag naman, nandun si Jesus. Oo nga pala. Pampitong palapag, nandun si Jesus. Dahil yung pang-anim, yan ang gloria. Hanggang sa 5. Dahil si Pedro, nandun sa pang-apat na palapag. Dahil ang sukat ng langit
pinasukat ko ay Santa Teresita. Siyam na palapag. Siyam na palapag. At ang sukat niya, siyam na palapag na yon, ibig sabihin, 9-story building ang Kawangis. At ang sukat mula rito hanggang doon sa kasyam na palapag ay 500,000 miles. I-divide mo yung 500,000 miles sa siyam na spaces. Di maluwag ang langit. Tandaan nyo ha. Mula rito hanggang kay San Pedro, pangatlo. Doon sa Bulwagan, San Pedro, pang-apat. Doon sa Gloria, pang-5 at 6. Doon sa pang-7, yan ang Bulwagan ni Jesus. Yung pang-8, Bulwagan ng mga Arkanghel. Yung pang-9, yan ang Bulwagan ng Ama. So lahat ng mga bagay na yan, pinaalam ko sa inyo dahil ako nag-research sa langit. Dahil yan ang utos. Colosas 3:1. Colosas 3:1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. Kaya Na nag-research. nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya nag-research ako sa langit. At yan ang aking natuklasan. Kasama ko Santa Teresita. At yung kabiyak ko, si Lilia Bangis. Na naman na ngayon. Kaya itong mga bagay na sinasabi ko sa inyo, yan ang hiwaga ng Biblia. So, marami pa ako sasabihin sa inyo. Hindi ko na makita. Kaya ito pa rin ninyo, yung sabi ni Haring Solomon, Kawikaan 3:1, para mahaba buhay nyo. Hindi ka mukha ngayon. 30 anyos pala kayo, nangamatay na kayo. 60 anyos pala kayo, kuba na kayo. Hindi na kayo makatayo ng matuwid. Pero kung tuparin ninyo yung mga utos na yan, kagaya na sinabi ni Solomon, di ba Said? Mahaba ang buhay nyo. Kawikaan 3:1 pamagat. Payo upang matakot, magtiwala at sumunod sa Panginoon, ang gantimpala ng karunungan. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. O yan ang pangako ng Diyos kay Haring Solomon. Mahabang buhay at kapayapaan ay maragdag. Hindi kaguluhan ha. Kung tumalima tayo sa utos ng Diyos, hahaba ang ating buhay. Di ka mukha ngayon no. Pinapatay na ang Diyos sa mga makasalanan. Dahil yan ang ganti ng Diyos sa hindi tumutupad sa 10 utos. Dahil walang nakakalam sa 10 utos, maliban lang kay Moises at yung mga alagad. Kamukha ni Jesus, alam niya 10 utos. Pero ngayon, sa panahon natin, wala nang nakakalam sa 10 utos. Dahil nakita ko sa mga barangay, nakalagay dun 10 kumain. Hindi ba insulto yan sa 10 utos? 10 commandments, tapos ngayon 10 kumain. Kaya kain kayo ng kain, kasi matake kayo ng kakakain. Tingnan ko lang. So, sumunod tayo sa 10 utos. Marami ang dapat natin sundin doon. Sige, basahin, 10 utos. Exodo 20.
ibinigay ang 10 utos. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkalipit. Okay, wala tayo doon sa panahon ni Moises. Nandito tayo sa Pilipinas. Siya ang nagsilang sa atin dito sa Pilipinas. So, mula doon sa pagkabilanggo sa impyerno, hinango tayo dahil tinubos tayo ni Kristo. Ngayon, tayo nabuhay, gaya ng tao. So, dapat tayo sumunod sa 10 utos. Ituloy mo. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 ng sali ng lahi ng mga nagpupuot sa akin. Oh, sino yung magugulo sa mga anak? Hindi ba yan ang gobyerno at saka mamamayan? Anong kalapastangan ang ginagawa ng gobyerno sa kanyang mamamayan? Ini-scam nila ang bayan. Sinusunod nila ang pera ng bayan. Ninanakaw nila ang pera ng bayan. Dahil nakalagay dyan. So, sa 9 na. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaybang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon. Ibig sabihin yan, lahat na manggagawa mo, kung meron kayong tinatawag na kumpanya, lahat na manggagawa mo, papagpahingan mo sila para sumamba. Yan ang world order. Okay. Kasi hindi nyo sinusunod yung 10 utos. Kaya tuloy ang Diyos ay galit na galit. Ituloy mo pa. Nanupad pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa, na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Oh, karamihan ngayon ng kabataan na mamatay dahil di alam galangin ang kanilang mga magulang. Ang mga magulang naman hindi alam turuan ng disiplina ang kanilang mga anak. Kaya yan ang sinasabi ng Biblia, kalapasdanganan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Oh, yan ang mga bawal. Tuloy mo pa. Huwag mong iimbuti ng bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbuti ng asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, Oh, hindi ba yan ni ang ang kanyang baka, hindi ni ang ba yan ang- kanyang asno. hindi ba yan ang usog-uso ngayon? Kaya tuloy ang Diyos ay galit na galit sa mga taong gumagawa ng ganyan. Tuloy mo pa. Ni anumang bagay ng iyong kapwa. Oh, so kung ano mga pera ng kanyang kapwa, kanyang kapwa, huwag niyong kukunin. Dahil yan ay madalas ninyong ginagawa. Naka-insure ang tao, nagbabayad ng insurance, pagkatapos pagkunin nila pera, wala na. Nakuha na raw. O, yung kumuha, alam nila kung sino kumuha, pero hindi nila sinasabi. Tuloy mo pa. Kaya ito mga bawal na ito, 10 utos, wag na wag ninyong gagawin ang paglabag para ang Diyos naman ay mahupa ng kanyang galit. Dahil kung di tayo tumino,
tuloy-tuloy yung galit ng Diyos na yan hanggang sa kaunti lang matira sa tao. So, kung si Kristo may hari, maging mapayapaan lupa. Kung ang Diyos ay maghari. Dahil yan talaga nakatalaga sa Biblia na ang Diyos ay kailangang maghari. At kay lahat ay sumamba sa harapan ng kanyang tungtungan. Siya ay banal. Nung panahon niya, sino ang tinutungan ng Diyos? Hindi ba si Moises? Noong panahon ni Jesus, sino ang tinutungan ng Diyos? Hindi ba si Jesus? Ngayon, sa panahon natin, sino ang tungtungan ng Diyos? Hanapin nyo ang kanyang tungtungan. Para sambahin nyo siya doon sa kanyang tungtungan. Nandiyan sa awit 99:5. Ano nyo? So, hanggang dito lang. At marami pa ako sasabihin sa inyo. Pero sundan ko pa ulit yung Facebook na yan.